Ito na po ang ating latest weather update ngayong araw. Ito naman pong tropical depression na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit ngayon po ay nag-develop pa ito further at naging bagyo. Meron po itong dalawang posibleng senaryo. Posible po ay hindi po ito pumasok ng PAR kung mag-i-interact po ito doon sa stationary front na nasa may Japan area at magre-recurve na lang po o dediretso papunta sa may Japan. Pangalawang senaryo naman po ay mag-interact ito sa may high pressure area naman po dito at hihilahin po nito pababa yung track ng itong bagyo at posibleng pumasok nga ng ating Philippine Area of Responsibility by Monday or Tuesday. Ngunit inaasahan naman po natin na kahit pumasok po ito ng PAR, ay hindi natin ito nakikitaan ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Posible nga po dito lamang po siya sa may northern boundary na PAR at mag-exit din naman po na hindi po nagbibigay ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At ngayon nga po ay minomonitor pa rin po natin ito sa posible pong development at paggalaw po nitong ating bagong bagyo, kaya't mag-antabay lamang po tayo sa updates. Mainly, southwest monsoon na po ang nakakaapekto sa ating bansa. Specifically po, yung cloudy skies po tayo doon sa may Palawan, Occidental Mindoro, pati na rin po sa may Zambales at Bataan, kaya posible po yung mga pag-ulan at yung makulimlim na panahon na sinamahan din po ng mga pagkulog at pagkidlat. Kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan dyan dahil posible po yung mga localized floodings. Pero sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, asahan naman po yung generally fair weather conditions. So maaliwalas po tayo sa umaga, ngunit pagdating ng hapon at gabi ay magkakaroon po tayo ng mga thunderstorm activities. Ito naman po ang ating aasahan na mga panahon. Dito po sa Luzon, aasahan po natin habang papalayo nga po si Paulo, ay hihilahin din po niya ang habagat papalayo sa atin. At magkakaroon po tayo ng maaliwalas na panahon. So mainit sa umaga, maalinsangan din po. Ngunit sa pagdating naman po ng hapon, posible yung mga biglaang pag-ulan dahil po sa thunderstorms. Ito po yung mga agwat ng temperatura natin, posibleng pumalo hanggang 32 degrees Celsius dito po sa Metro Manila at dito rin po sa may Tuguegarao. At 31 degrees Celsius naman po ang inaasahan natin dito sa Lawag, pati na rin po sa may Legazpi City. Dumako naman po tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Habang papalayo nga itong ating bagyong Paulo, ay mainit na din po dito sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Liban na lamang po sa mga tsansa ng mga thunderstorms sa hapon ay wala po masyado tayo mga pag-ulan. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura dahil mainit, posibleng pumalo. Sa 32 degrees Celsius yung ating temperatura dito sa Puerto Princesa, sa Zamboanga, pati na rin po sa may Tacloban, Cagayan de Oro at sa may Davao. 31 degrees Celsius naman po sa may Iloilo at Cebu at 30 naman po dito sa may Kalayaan Islands. Sa ating pong sea conditions, wala na din po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit po ay mag-ingat lamang po yung ating mga kababayan dito sa may northern at sa western sections ng northern Luzon dahil posible pa rin po yung mga katamtaman hanggang sa maalo na karagatan dahil pa rin kay Bagyong Paulo. Pero inaasahan natin na habang papalayo ito ay magiging banayad na lamang hanggang katamtaman ang kanilang mga sea conditions. Ito naman po ang ating inaasahan sa Lunes hanggang sa Miyerkules. At yun nga po, wala naman po tayong nakikita na sama ng panahon na posible nga po magdala ng mga malawakang pag-ulan dito po sa Luzon area. Sa halip po, yung southwest monsoon ay maaaring makaapekto naman po sa may Palawan, Visayas at sa Mindanao. Kaya't asahan po natin sa Palawan, magkakaroon po tayo ng cloudy conditions, pagsapit naman po ng Martes hanggang sa Miyerkules. Pero other than that po, generally fair weather conditions tayo, liban na lamang sa mga thunderstorm activities sa afternoon to evenings. Sa Visayas naman po, ganun din yung ating aasahan. Sa buong Lunes hanggang sa Miyerkules ay meron po tayong mainit at malinsangang umaga, may tsansa lamang na mga pag-ulan sa hapon.
Dito naman sa Mindanao ay sila po yung makakaranas ng mga epekto naman na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms nitong ating habagat pagsapit ng Martes hanggang sa Miyerkules. Sa Lunes ay magkakaranas po tayo ng mainit at malinsangang panahon na may tsansa po ng mga thunderstorm activities. Pero magkakaroon nga po tayo ng mga pag-ulan na posible nga po moderate to heavy rains dahil po sa habagat. Kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan sa posibilidad ng localized floodings.